Pinababasura ni Vice President Sara Duterte ang impeachment laban sa kanya dahil hindi raw akma sa konstitusyon ang articles of impeachment nito. Pinalaga naman ito ng House Prosecution Team at ayon sa isang eksperto, hindi pwedeng ibasura ng Senate Impeachment Court ang isang reklamo ng hindi nililitis. May unang balita si Jonathan Andal. Depektibo at hindi raw akma sa konstitusyon ng Articles of Impeachment. Ganyan inilirawan ni Vice President Sara Duterte ang impeachment complaint. Kaya ipinababasura niya sa impeachment court ang mga reklamo laban sa kanya. Kinontra ito ng House Prosecution Team. Wala doon sa Senate impeachment rules na pwedeng ipabasura ang impeachment. There are no options like dismissal, like remand, like clarification. Wala. Wala po yan sa mga options na ibinigay ng Constitution at ng Senate Rules on Impeachment. Ang option lang po na ibinigay sa atin is trial forthwith. And after trial, dalawa lang ang pwede nitong puntahan. Either conviction or acquittal. Sabi sa Article 11 ng ating saligang batas, mayroong exclusive power ang Kamara na magsimula ng kaso ng impeachment. Kakailanganin din ng boto na hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara para sa magiging articles of impeachment. At sa oras na may articles of impeachment na, dapat magpatuloy agad ang paglilitis ng Senado. Paliwanag din ni UP Constitutional Law Professor Paulo Tamase, ang sinasabi sa saligang batas ay hindi pwedeng ibasura ng Senate Impeachment Court ang impeachment complaint nang walang paglilitis. Hindi pwede mag-decide yung impeachment court to dismiss the case. No? If you look at the text of the Constitution, what it says is trial. And trial involves really the presentation of evidence. Ang trabaho raw ng Senado, litisin ang articles of impeachment oras na hawak na nila ito. Dahil anya natapos na sa Kamara ang pagkilatis. And therefore, ang trabaho ng Senate now is not to second-guess or review what the House did. They are co-equal in government. So just as the House cannot review the Senate, the second cannot review the House. Binigyan din niya ang pagkakaiba ng impeachment court sa regular court kung saan maaring may basura ang kaso. Normally, in courts outside of the Senate, so in normal judicial courts, mayroon talagang mga preliminary grounds to dismiss a case on procedural issues. And the reason why the court does that is for one of many possible technical legal reasons. No? What we have is an impeachment proceeding that is really looking out for what is the truth on these important impeachable grounds or issues. Naisumitanak ng sagot ng Vice Presidente sa mga reklamo. Ayon sa House Prosecution Team, wala raw itong laman na sagot sa mga akusasyon. Ito ay maletang walang laman, parang wala naman ho silang sinagot, point per point. We were anticipating na finally makikita na natin yung kasagutan niya dito sa confidential fund, sa bribery, sa unexplained wealth, and even in threat. But apparently, ang laman ng sagot niya are constitutional issues again. I don't know if this is part of their legal strategy that up to this time, wala pa rin tayong nakikitang direktang sagot sa mga allegation of offenses. No? Puro technical issues daw ang mga ipinasang sagot ng bise at sa kabila ng mali-malitang dokumento, wala raw ipinasang ebidensya ang depensa para kontrahin ang mga aligasyon sa articles of impeachment. Sa July 6 ang simula ng trial ng vice-presidente at umaasa ang prosekusyon na hindi naaabot sa trial ang gulo ngayon sa Senado. Sana walang spillover dito sa impeachment trial. No? I hope they will be reminded that this is one of our constitutional duties to the sovereign Filipino people. There is no option to stop. There is no option to delay. The only option is trial forthwith. Itinanggi naman ni Luistro ang mga paratang ng depensa na nag-fishing expedition ng mga kongresista at nag-trial sila sa House Justice Committee, bagay na dapat sa Senado lang pwedeng gawin. Pag-uusapan pa raw ng prosekusyon kung magpapasa sila ng sagot sa impeachment court ukol sa mga sinabi ng kampo ng bise. Para sa unang balita, Jonathan Andal, GMA News.